Hello, Tita Alicia. Alberto, please. Bakit pa? Pamangkin ko naman to, hindi Kuya nga ba? pa. Hahalik lang ako, pwede ba akong umalis? Sige na. Parang Sige na, ang hindi lang inis. tayo. Alberto, hahalik lang ako. Akin na. Kuya naman eh. Rosa Camila, hahalikan ko lang, babang. No. Kuya, no. Kuya. Anak. Kuya. Buhay ka nga. Oo. At nagkakabayaran na. Pantilo. Dati pa naman kitang tauhan. Ano, hahayaan mo ba kami magkausap ng pamilya ko? O baka gusto mo magkabayaran na tayo dito? Alberto, wala kaming kasalanan sa'yo. Tsaka wala na naman kami kay Daddy eh. Alam ko. Alam ko naman lahat eh. Kaya nga ako nandito. Di ba? Ang tanong ko lang ano ba, Tita Alicia? Talaga bang umalis ka na kay Daddy o ano? Totoo na ba to? Pinalayas kami katulad ng ginawa sa'yo. No, kawawa naman tayo, di ba? Dapat magsama-sama na tayo. Oh, you see? You see how Lolo is so bad, ha? Huwag kang gagaya sa kanya, okay? I don't like you. Nagmana pala kay Daddy to eh. Ano, Tita Alicia? Maganda offer ko sa'yo. Wala na tayo sa poder ni Daddy. Kakampi ako sa inyo, sabihin nyo lang sa akin. Hindi naman kami pwede sumanib sa'yo dahil kakampi na kami ngayon ni Governor Salgado. Hindi papayag ang pamilya ng Valiente na kumampi kami sa inyo. Alam ko rin yun. Pero sukob na kayo. Wala na kayong matatakbuhan. Ha? Galit si Daddy sa inyo. Si Mami. Si Ernestina. Sa tingin niyo ba kapag nanalo ng presidente si Daddy, bubuhayan pa kayo ni Ernestina? Ako lang ang tagapagtanggol ninyo. Delikado na ang posisyon namin, Alberto. Pag sumanib pa kami sa'yo, ano ba ang mangyayari sa amin? Hindi totoo yan. Si Daddy lang ang magsabi niya. Alam ba ninyong tauhan ko nagpunta dito nung isang gabi? Bakit? Dahil tahimik na ako himiwalay. Ni kurot man lang hindi ako kumikilos. Pero anong ginawa ni Daddy? Pinahuhuli pa rin ako. Tama ba yon? O pwedeng ihiwalay ko na kami sa gulo ninyo? No can do. Pero don't you worry, I'll give you time to think. Hindi ako katulad ni Daddy na padalos-dalos ko mag-isip at mag-desisyon. Isa lang ang gusto ko. Wala pang nakakuhang vice-presidente si Governor Salgado. Gusto ko lumabang ka bilang vice-presidente. Susuportahan kita. Wala akong pakialam kung sinong presidente mo. Ang importante sa akin, lalo ka. Para pagdating ng panahon, kayong Daddy maglaban. Ayun na. Ba't iniwanan mo ako sa ospital? Umuwi tuloy ako ng bahay, wala ka. Tama yan na matuto ka. Puro ka kasi selos eh. Alam mo, binibigyan mo kasi ako ng dahilan eh. At kay ni Rian, ha? Wala ba kang karapatan na magselos, ha? Alam mo, walang nangyayari sa amin ni Real. Sa katunayan nga, nasa Amerika siya. At hindi na siya babalik. At si Rafael, ha? Minsan mo pa siyang awayin, talagang lalayasan na kita. Para ano? Samahan siya? Bakit? Sa kanya ba yung dinadala mo? Huwag mo akong pagbibintangan, Nestor, ha? Binabalaan kita! Ano kasi? Halika, halika. Oh, Rafael, ano ba nangyari sa'yo? Kainitan lang kami, Nestor. Eh, ba't hindi mo man lang ako sinabihan? Marami ka ng pinoproblema eh. Selos lang to. Tumawag nga sa akin si Ate Lucinda, nasa ospital ngayon. Inagasan daw siya ng dugo. Ano? Nasaan? Huwag ka na mag-alala.
Katulad ko rin nga maselan lang magbuntis. Pero huwag ka na pupunta doon, ha? Andun si Nestor, eh. Mamaya matuloy pa rin sila sa away niyo. Eh, ito naman kasi si Nestor eh. Huwag ka na mag-alala, okay lang yun. Nasabi na naman sa amin kung bakit malapit sa'yo si Ate Lucine. Naiintindihan ni Nestor at nasabi na rin sa akin. Wala kaming kaugnayan. Maniwala ka sa akin. Hindi naman ako nagtududa, eh. Sabi ni Ate Lucine na kaya daw siya malapit sa'yo dahil pinaglilihan ka niya. Ikaw na naman kasi nagpasimula ng gulo eh. Nananahimik na si Alberto, ginugulo mo pa. Kahit nasa loob ng kabaong yung anak mo, hindi mo mapatatahimik. Kaya pabayaan mo na. Pabayaan. Tingnan mo ang resulta. Dahil diyan sa makati mong dila, muntik na makapatay na isang NBI agent. Ay, huwag kang magbibintang ha. Wala kang katibayan, Leandro. Hintayin mo magkamalay si Yabes. Magsasalita yon. Ito ang sinisiguro ko sa iyo, Luminada. Wala nang ligtas sa ating lahat kapag nalaman ni Alberto na talagang kampi ka sa akin. Baka pati ikaw patayin. Hindi magagawa sa akin ng anak ko yan. Then talk to him! Alamin mo kung anong pinag-usapan nila ni Alicia nang dumalaw siya kahapon. Si Alberto? Kinausap ang kabit mo? Yes! And he's trying to strike a deal with Alicia. Carlito, gusto mo bang dito muna tumira si Charlie? Oo naman. Gusto ba ng anak natin? Actually, si Mami yung nagre-request eh. Total, wala na naman daw dito si Phoebe. Kung pwede daw sana after New Year, dito na tumira yung bata, tapos kami na lang dadalaw-dalaw. Teka lang, Rosa Camila. May nangyayari ba na naman na hindi mo sinasabi sa akin? Ayoko lang paano yung anak natin. Alam ko kasi dito ligtas siya. Kung mawawala ka, di na iibig ba? Anong ligtas? Ano ba nangyayari? Tsaka ko na lang sasabihin sa'yo. Pwede ba yung minsan mag-usap naman tayo? Hindi puro sikreto na lang. Wala naman akong tinatagong sikreto eh. Inisip ko lang talaga yung security ng bata. Dumito ka muna. Magsama tayo. Wala na naman si Phoebe eh. Hindi pwede kasi nandito na si Rafael. So it's true. Kinakausap mo palang kabit ng daddy mo. Mami, what's wrong with that? Alam mo, kalaban na rin siya ni Daddy tulad ko. Nangako kayo ni Ernestina sa akin nun na mawawala yung ibang pamilya ng daddy mo. Tapos ngayon kinakampihan mo sila. Alam mo, Mami, masyadong mabilis ang mga pangyayari. Alam mo, kahit ako, nalilito na kung sino magkaaway o kung sino magkakampi. Kaya nga dapat siguro na akong mag-ipon ng mga kampi ko, di ba? Wala kang mapapala kung tutulungan mo si Alicia. Meron. Mas wala akong mapapala kung tutulungan ko yung matandang yun. Nak, after New Year, you'll stay with your dad muna, ha? What about your mommy? I'm gonna visit you naman every day, eh, di ba? Mommy, are you scared? Angie, labas mo muna si Charlie. Kasi naman kayo, nag-uusap kayo eh. Pinaririnig niyo pa sa bata. Come on, Charlie, let's go. Ang laki naman kasi ng Pilipinas. Eh bakit nandito tayong lahat sa Maynila? Hindi naman kailangan pumunta tayo sa ibang bansa eh. Ba't di lang tayo umuwi sa probinsya natin? Eh, nandito ang business ni Rosa Camila. Kung aalis din lang tayo, di sa ibang bansa ang punta natin. Hindi, dito tayo. Magpapatakot tayo, magpapatakot dun. Lalo tayong tatakutin.
Ma, pero kung wala rin tayong gagawin, delikado rin tayo. Wala na tayong panlaban. Wala na tayong pera. Yun na lang business ni Rosa Camila at sa kanila pa lang nagpapakain sa atin. Kung mamamatay tayo, mamamatay. Pero hanggat buhay tayo, laban tayo. Pumasok na sa account ko, binayad nyo sa akin, Mrs. Valiente. Nadoblehin ko po yun. Kuhanin niyo lang yung anak ko. Huwag niyong payagang kuhanin nila yun. Napag-usapan na natin ito. Ilang minuto lang ang binibigay ko sa inyong mapag-isa para makatakas kayo. Hindi mo kayang tumakbo mag-isa na may dalang bata. Kailangan ko po yung anak ko. Kailangan ko siya. Walang mangyayaring masama sa anak nyo. Ang importante, makatakas kayo rito pagkapanganak nyo. At yun lang din ang pinag-uutos sa akin nung kausap nyo. Kailangan ko po yung anak ko. Doktor, sige na. Ang anak ko. Kung mawawala ka, di na iibig ba? Bakit ba kailangan kay Carlito pa maiwan to si Charlie? Ba't di pa sa akin? Wala naman nakakalam ng bahay ko. Rafael, si Carlito pa rin ang ama ng bata. Tsaka mas okay doon kasi pati si Mama nakakadalaw-dalaw. Eh, paano ako? Hindi ko siya pwedeng bisitahin. Bakit naman hindi? Kung sabihin galit ka kay Carlito. Ate. Hi. Sana, Rosa Camila, hindi ka rin nagagalit sa akin. Ba't naman ako magagalit sa'yo? Alam mo na, dahil kay Nestor, Baka magalit na naman si Nestor niyan na nandito ka. Alam mo, Lucinda, humihina na tong restaurant namin sa lahat ng away at gulo nangyayari dito. Nagsasawa ng mga customer namin. hindi na siya pupunta rito. Pinagbawalan ko na siya. At kahit hindi niya gusto yung sasabihin ko sa inyong dalawa, wala na siyang magagawa. Gusto ko kasi kayong kunin ninong at ninang na magiging baby namin kung okay lang sa inyo. Oo naman, ate. Rafael, sa'yo okay lang. Gusto ko nga yun eh. Ikaw, kung okay din sa'yo, pwede ka ba maging matron of honor sa kasal namin ni Rosa Camila? Ha? Okay lang. I must admit, Madam President, this is quite a surprise. Well, Leandro, Illuminada is my friend. And you know, I favor reconciliation. So this is a friendly visit. Maraming salamat, Madam President, sa pagtanggap mo ng alok ko for a quiet lunch. Oh, I should thank you. Dapat magpasalamat ako sa inyo dahil maraming balita ngayon to keep the press occupied. And I'm sure this private lunch hindi ma-overblow ng press. Lalo pat wala dito sa Pilipinas ang kandidato ko. So let's just have a toast for the new year and forget about politics for the meantime. Cheers. Cheers. Cheers! And dapat lang dahil nauuna ka ngayon sa surveys. Well, ganyan naman palagi, di ba? Ang paikot-ikot lang ang mga surveys na yan. Pero parang napako na yata si Luxin sa pagiging number 3. Too bad. Well, Leandro, my party, your party, has been pressuring me to talk to you. Oh? May I know the reason why, Madam President? Well, a week after now, or I should say a week after the New Year, is the official submission of the candidacy. So, marami pang pwede mangyari, di ba? I know. So I'm just keeping my fingers crossed and hope that a miracle will happen. You know, I'm still in search for a vice president. Oh, so it's the presidency or nothing at all? Senator Leandro Montemayor?
Saan mo naman nakuha yung balitang yan? May tinalagang sariling security si Carlito doon sa kwarto ni Phoebe mismo. At saka, may napapansin siya. Parang napapadalas yata yung pag-uusap nila ng doktor niya. Eh, yun ay dahil sa mga anak na siya, di ba? Bakit may nabanggit ba security ni Carlito? Wala naman, pero... Tita, perish the thought. Wala naman pala eh. Tsaka isa pa, ito sigurado ako. Hindi na makakalabas si Phoebe sa kusamang nandun siya ngayon. Aguada, Tita Doris. Magbihis kayo, pupunta tayo sa ospital. Baka manak si Phoebe ngayong gabi. Hindi pa niya kabuhanan ngayon ah. Just like what happened with Lester. Sana lang hindi siya katulad ni Lester. Sana ngayon tunay na siyang valiente. Let's go. Let's go. Boss, di pa ba kayo aalis? May naantay pa ako eh. Si Miss Montemayor po ba? Baka. Sige po. Kakasal niya si Rafael. Hindi. Si Nestor ang mahal ko. At mahal ako ni Nestor. Congratulations, ha? Anong ipapangalan mo sa bata? Sige, bibisitahin ko na lang kayo. Bakit na naman? Sino kausap mo? Ma, si Carlito na anak ko daw si Phoebe. Ba't kanya na mukha mo? Pinatest daw yung bata sa puta nila. Carlito, ang anak ko! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Phoebe, alaga ko sa tulad pag-aalaga ko niya.